Naglabas na naman guys si Amazfit ng isang budget-friendly na smartwatch o running watch. At nung nagamit ko ito, parang hindi ko na kailangan bumili pa ng mas mahal na running watch dahil sa karamihan ng kailangan ko sa running watch ay nasa kanya. Nagulat din ako sa performance nito. Pero unahan ko na kayo guys, hindi to perfect. Meron pa rin akong masasabi sa kanya na hindi ko gusto. So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong watch ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng Amazfit na nakabase sa Shopee para gawa ng review. At lahat ng sasabihin ko dito o maging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. I-unbox ko muna sa inyo guys para malaman nyo kung ano ang kasama ng watch sa box. Nabuksan ko na to guys. Pakita ko lang sa inyo. So dito, may isang box, tapos nandito yung manual niya na hindi ko binabasa. Ito naman guys yung kanyang charger. So may dalawang pin ito. Tapos Type-C ito. Wala siyang kasamang charging cable. Dito sa ilalim ng box may isa pang bukasan. So nandito naman yung kanyang strap. At ito naman guys yung Amazfit Bip Max. Pag-usapan muna natin guys ang specs ito. Unahin natin ang material niya. Yung body material nito guys, itong frame niya ay aluminum alloy. Tapos itong pinakang ilalim ay plastic. Yung material naman guys ng kanyang strap ay liquid silicone. Ang size nito ay 22mm. So pwede mong palitan ito kung ayaw mo nitong kulay. Yung pinakang buckle niya ay classic pin buckle. Yung material naman guys ng touchscreen nito ay tempered glass plus anti-finger coating. Hindi ako guys sure kung gaano katibay ito. Kung maaari, lagyan nyo ng screen protector para hindi siya basta-basta magagasgas. Yung display nito guys ay 2.0 inch AMOLED. Yung peak brightness naman niya ay up to 3000 nits. Resolution niya ay 432 by 514. At yung PPI nito ay 324. Kapag sinuwipe mo pababa, makikita mo yung notification kapag meron kang notification. Kapag sinuwipe mo ulit pababa, makikita mo yung shortcut na para sa setting. Halimbawa, gusto mong buksan yung Bluetooth nito at i-connect ito sa Bluetooth headphone, itap mo lang yung icon na Bluetooth, mag-open na yung Bluetooth niya. Kapag gusto mo naman itong i-connect sa Bluetooth headphone, meron shortcut dito, itap mo lang, magsusearch na siya ng Bluetooth headphone. Kapag sinuwipe mo naman pa kanan, makikita mo dito yung mga workouts niya. Kapag sinuwipe mo pa kaliwa, makikita mo yung mga app list. Kapag sinuwipe mo pataas, makikita mo dito yung widget, tulad nitong widget ng music. Nga pala guys, kapag sinuswipe ko siya, ay mabilis yung response. Tapos, ang smooth. Kung ayaw mo naman gamitin madalas yung pag-swipe sa kanya para mas tumagal yung coating ng glass, may dalawang button sa part na to. Dito sa taas ay para sa shortcut sa workout. Tapos dito naman sa baba ay shortcut sa app list. Mas pinalakas guys yung battery nito kumpara sa Amazfit Bip 6 dahil sa meron itong 550 mAh. Kapag typical yung paggamit nyo dito, umaabot siya ng up to 20 days. Kapag heavy use yung paggamit nyo dito, umaabot naman siya ng up to 10 days. Kapag naka AOD mode siya, umaabot siya ng up to 7 days. Kapag gagamitin mo sa running, yung continuous GPS usage niya ay umaabot ng up to 40 hours. So on paper, malakas yung battery niya. Nga pala guys, mas malakas ang battery nitong Amazfit Bip Max kumpara dito sa Amazfit Active 3 Premium. Dahil sa ang battery nitong Active 3 Premium ay nasa 365 mAh lang. Sa sensor naman ito guys, sa health, meron siyang BioTracker 6.0 PPG biometric, 5PD plus 2 LED. Yung iba pang sensor nito, acceleration, gyroscope, ambient light at geomagnetic. Pagdating naman sa running, meron siyang 5 satellite positioning system. Sa connection naman ito, meron siyang Bluetooth 5.3. At ito naman guys ang features niya sa running. Meron itong free workout na susundin mo na lang. Dito makikita sa training library. So nandito yung Run and Walk Foundation, Run and Walk Advanced, Aerobic Endurance Foundation, 5K Tempo Interval Run 1.0, Pyramid Fartlek Run, Recovery Easy Run, Stride Frequency and Coordination Training, VO2 Max Interval Training 1.0. Dito sa outdoor running, pwede kang mag-customize ng interval training. Pwede ka rin gumawa ng training plan, halimbawa 5K sub 20, 10K sub 1, half marathon sub 2, or marathon sub 4 sa app nito at isync dito. Pwede mo rin siyang i-connect sa heart rate belt, running power meter, cycling power meter, cycling speedometer, cycling cadence meter. Habang tumatakbo naman, pwedeng naka-always on display during workout para nakikita mo kung ano yung data ng takbo mo. Hindi lang yun guys, meron din siyang track run mode. So pwede siya magamit sa oval. Nga pala guys, meron din siyang virtual pacer na pwede mong i-customize yung pace niya. Halimbawa, 4 minutes per kilometer. Para sa ating mga runners, napaka-importante na yung ating running watch ay merong workout status na nakikita natin kung ilan ang training load natin. Kung nasosobra na tayo
or kulang yung training natin. Nakikita rin dito guys kung ilan ang VO2 max natin at nakikita dito yung full recovery time natin. Bukod pa dyan guys, kaya niyang makadetect ng 25 strength training movements at 8 sports movement. 150 plus sport modes meron siya tulad ng outdoor running, walking, high rocks, swimming, cycling, ultramarathon, track run, meron din siyang pickable at marami pang iba. Sa ads nito, meron siyang 4 gig storage. Sa tingin ko, yun ang total storage kasama yung mga naka-install ditong app. Dahil sa yung nakita kong available storage sa kanya ay 2 gig. At mas malaki ang storage nito kumpara sa Amazfit Bip 6 na pwede mong paglagyan ng map at MP3. Yes, pwede kang makinig dito ng music habang nagpapapawis ka. I-connect mo lang sa Bluetooth headphone at yun, may extra pang motivation ka na. Kung wala ka namang headphone, pwede ka pa rin makinig ng music dito habang nagpapapawis ka dahil sa meron siyang speaker. Pero syempre, i-expect mo na mas mabilis siyang mabawasan ng battery kapag naka-open yung music tapos naka-connect sa Bluetooth headphone o kaya nakikinig ka sa speaker nito na nakabukas ang GPS at naka-always on display habang tumatakbo ka. Tungkol naman guys sa water resistant nito, meron siyang 5 ATM. So, pwede siya mabasa. Ito naman guys, yung kanya mga app list tulad ng BioCharge, workout history, workout status, training calendar, map, Zepp codes, weather, heart rate, blood oxygen, activity, PAI, one-tap measuring, stress, sleep, phone, membership card, music, audio control, alarm, calendar, setting, sun and moon, cycling tracking, stopwatch, timer, find my phone, to-do, Podomoro timer, voice memos, heart rate push, compass, breath, Zepp Flow, Amazfit Helio strap, pwede siyang i-connect, jet lag manager, podcast, HRV, meditation, word clock, interval.icu. Pag-usapan naman natin guys ang naging performance ito dahil sa ginamit ko na siya sa pagtakbo kanina. Una kaagad guys, napansin ko dito habang tumatakbo ko, kapag nire-raise to wake up ko siya, ginigising ko yung screen niya, ay mabilis mag-response. Wala akong nararamdaman na delay sa kanya. Nga pala guys, naka-always on display to. Kapag hindi ko siya nire-raise to wake up, hindi ko siya pinapaliwanag, naka-dim light siya. Pansin na pansin ko rin dito guys na magaan siya sa braso ko habang tumatakbo ko. Dahil sa malaking screen niya, walang kahirap-hirap, kitang-kita ko ang details ng takbo ko. Kahit na rin maliwanag ang paligid, maliwanag pa rin yung screen niya. So, tingnan naman natin guys kung accurate ito sa pag-track ng takbo ko. Pagbasehan natin yung ruta ng tinakbo ko kanina dahil sa maraming puno at merong building. Dito sa part na to, kapag isusum ko ay nasa harapan ako ng isang malaking building. At kapag isunum ko pa ng gusto, makikita nyo yung line ay nandun sa may halamanan. Pero wala ako doon. Ang maganda dito, hindi siya malayo sa kalsada. So, ibig sabihin, napaka-minimal ng pag-drag niya. E, diretso natin guys. Tingnan natin. Dito sa part na to ay maraming puno at malalaki. Ang maganda dito guys, yung line ay nandun sa kulay green. Wala dun sa kulay puti. So, ibig sabihin, yung line yan, sa ilalim nun ay kalsada. At tama yung pag-track niya sa akin kahit mapuno. Diretso natin. Dito sa part na to, maraming mga puno pero malilit lang. Diretso natin. Tama naman yung pag-track sa akin guys. Nasa kalsada pa rin yung linya. Dito naman sa part na to, ay nawala sa kalsada yung linya. Nandun sa gitna sa may damuhan. Pero malapit guys sa kalsada at hindi malayo. Napaka-minimal pa rin ng pag-drag niya. Dito kung mapapansin nyo, itong lugar na to ay merong ginagawa na building sa tabi ng kalsada. At tama guys yung pag-track niya sa akin. Dito naman sa part na to guys ay open field. Pero merong mga maliliit na puno dito guys. So meron pa rin siyang interference sa signal ng GPS. Ang maganda rito ay nandun pa rin yung line sa dinadaanan ko sa malit na kalsada. Kung meron dragman akong nakikita ay napaka-minimal lang. Dito naman sa part na to guys ay maraming puno at malalaki. Meron din ditong isang building na malaki. Kung mapapansin nyo, yung line ay nandun sa kulay green. Yung green na yon ay puno. At sa ilalim niyan ay kalsada. At tama yung dinadaanan ng line. Dahil sa wala siya guys dun sa kulay brown. Dito sa part na to. Ayan. Nandito siya sa taas ng puno yung line. So, ibig sabihin, accurate yung pag-track niya sa takbo ko. Regarding naman guys sa minimal dragging ng pag-track ng satellite nito sa takbo ko, ay napaka-common ito sa mga satellite positioning system. Dahil sa mayroong mga elements sa paligid na nakaka-interference sa signal ng satellite. Naranasan ko rin yan sa mga high-end running watch. Sinubukan ko rin guys kung gaano kabilis ito pumick up ng pacing at nagulat ako dito. Tingnan nyo guys. Yung distance natin guys ay nasa 5.90 kilometers. Yung pace ko ay wala, 0-0. Tingnan natin kung gaano siya kabilis pumick up ng pacing. Mag-sprint ako. 1, 2, 3, go!
2 minutes per kilometer guys, nakuha ko na 2 minutes per kilometer. Yung distance natin ay 5.92 or 5.93 kilometers. Dahil sa na-experience ko na yan sa pacing nito ay masasabi ko na para siyang isang high-end running watch. Tungkol naman guys sa accuracy ng heart rate monitoring nito sa takbo ko, may part na pataas. Hindi ko binabago guys yung pacing ko dahil sa tinitingnan ko yung reaction, yung reading ng heart rate niya sa takbo ko. So habang tumataas yung ruta, dahan-dahan din tumataas yung reading nito sa heart rate ko. At kapag pababa naman yung ruta, dahan-dahan din bumababa yung reading nito sa heart rate ko. Nung tumakbo naman ako na mabilis, dahan-dahan din tumaas yung reading nito sa heart rate ko. Nung bumagal naman ako, dahan-dahan din bumababa yung reading nito sa heart rate ko. Isang indikasyon guys na maayos o accurate yung pag-track nito, yung reading nito sa heart rate ko habang tumatakbo. Pero syempre, to be honest sa inyo guys, ay napaka-subjective niyan tungkol sa heart rate monitoring nito dahil sa magkakaiba tayo ng fitness level. Possible na pag ginamit nyo ito ay biglang tumaas yung heart rate nyo o mag-spike dahil sa baka hindi pa nyo napapalakas yung endurance nyo na nakaka-apekto sa heart rate natin kapag tumatakbo tayo. Ito naman guys ang na-experience ko sa battery niya. So naka 1 hour and 31 minutes tayo dito. Tingnan natin kung ilan ang natirang battery sa kanya. Nga pala guys, naka always on display ito, tapos may notifications kada 1 kilometer. Merong nagsasalita. So tingnan natin kung ilan ang natira sa battery niya. Workout completed. During this workout, distance. So yung natira sa battery niya guys ay 96%. So, nabawasan siya ng 4%. So dahil sa na-experience ko na yan, itong watch na to ay pwede natin magamit sa half marathon, marathon at ultra marathon. Tinest ko rin ito guys sa walking. Accurate guys yung pag-track nito sa steps ko. So, tingnan naman natin guys kung gaano siya kabilis kumonek sa satellite dito sa open ground na may konting ulap tapos may konting puno sa paligid. So, outdoor running. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seconds. So tingnan naman natin guys kung gaano siya kabilis kumonek sa satellite dito sa ilalim ng malaking puno. So outdoor running. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seconds. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi to perfect. At pag-usapan naman natin guys, ang hindi ko nagustuhan dito. Ang unang hindi ko nagustuhan dito, single band lang ito. Hindi siya supported ng dual frequency. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito guys, ay masyado ng malaki yung size ng watch para sa braso ko. Bagay na bagay ito sa medyo malalaki ang braso. At pangatlong hindi ko nagustuhan dito, wala siyang barometer, altimeter. So ang tanong, worth it bang bilhin ang Amazfit Bip Max? Para sa akin ay napaka worth it ito. Dahil sa maayos yung na-experience ko sa pag-track niya sa takbo ko. Maayos din ang pag-track nito sa heart rate ko. May mga features din ito na kailangan ko sa running. Malaki yung storage niya at mas malakas ang battery nito. Palag na palag sa mas mahabang takbuhan. Pero syempre, depende yan sa preference nyo. So yan lang po muna masabi ko sa watch na to. Kung interested po kayo, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta. Ingat po kayo at transi po.